Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ng ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Hello, magandang araw mga kababayan. So alam niyo naman na paranormal enthusiast ako, 'di ba? So may nadaanan akong video sa KMJS dito sa YouTube, ano. So dahil mga kababayan ko, dahil may risk ng copyright strike, 'di ba? Ganyan ang itsura ng ano natin, ng video natin. Pero yung mismong footage na isasubmit mamaya nung involved dito sa topic na to, yung mismong may-ari ng video, ipi-play natin, 'di ba? So tungkol ito dun sa doppelganger ng isang lalaki. When you say doppelganger kasi, ito yung, I don't know kung spirit ba to, pero kamukha mo siya. 'Di ba? Parang espiritu ng sarili mo to na nakikita mo, halimbawa nasa salubong mo, kamukha mo, 'di ba? So yun, ibig sabihin ng doppelganger, isang espiritu siya na kamukha mo. Yan ang pagkakaintindi ko. Yung definition nga ng doppelganger para hindi tayo nang huhula. Tingnan nga natin sa Google. Doppelganger. Ito, meaning ng doppelganger: an apparition or double of a living person. Apparition yun na double mo. 'Di ba? Unrelated look-alike or a double of a living person. So whether yan ay siguro ibang tao or ito apparition ang tinutukoy. So doon tayo sa main topic, men. Pakinggan natin ang istorya nito sa KMJS. Si Michael, gabi-gabi raw napupuyat dahil merong kumakatok sa kanilang apartment. Ang tanong, sino o ano ito? Welcome to customer service. My name is Michael. What can I help you with, ma'am? Dahil graveyard shift ang telebanker na si Michael, ang mga natatanggap niyang tawag o call, karaniwang mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pero alas 3 ng gabi, nito lang October 2021, si Michael... Alas 3 ng gabi o alas 3 ng madaling araw? Hindi, na ano lang, di ba 3 a.m. ano na yun, umaga na yun. Hindi mo yan, sakyan na lang natin, dami nyo reklamo Nakatanggap daw ng kakaibang tawag. Nung sundan ito ni Michael, ang parang boses nanggagaling sa kanilang banyo. At kanya itong inirecord. Pakinggan pong mabuti. Umpisa natin, men, wait lang. Umpisa natin doon sa mismong video. Iaayusin ko lang yung ano, 'di ba? Parang boses nanggagaling sa kanilang banyo. So ito yung actual video. Ipe-present ko sa inyo. 'Di ba? Wait lang. Ayusin ko lang Dapat pala pin-repair ko na to bago mag-start yung vlog ko, no? Kasi galing to sa ibang ano. Okay na, ito. I-play na natin, men, Alisin natin to isa ito. Play natin. Tsaka yung pagka-chipmunk alisin natin. At kanya itong inirecord. Pakinggan pong mabuti. Oh my God. Ang boses parang ginagaya pa siya. Boss? Ikaw na, boss? Sa akin, men, halata mong galing speaker yung boses 'Di ba? Maniniwala kayo doon sa video na 'yon. Galing speaker yung boses, men eh. Tamo ha.
Ikaw na, boss? Galing speaker yung boses eh. Feeling ko parang pre-recorded to. Tsaka isa pa, kung gusto mo talaga mapatunayan, dapat pinuntahan mo yan eh. Habang nire-record mo. Sino yan? Sino yan? Tsaka ba't yung kakausapin mo pa? Diba? Ang Ano men eh, 'di ba? Hindi kayo convinced ba kayo na ano 'yon? Ba't kinakausap niya pa? Tsaka dapat habang binivideo niya, pinuntahan niya dapat 'yan. Pinuntahan niya. 'Di ba? Sino 'yun? Sino 'yung pupuntahan mo, bividyohan mo, pupuntahan mo? Nala ni Michael ang gumagaya sa kanya, ang di umano kanyang doppelganger. Na-weirded out talaga ako. Kasi bossing ang tawagan namin ng partner ko eh. Matutulog naman siya. Ano siya nagtingin ko eh? Tsaka ano, bakit inaano mo sa video na boses ko ba talaga to? I mean, parang kinukumpleto mo yung ano mo eh, yung sa isang palabas ano, parang effort kang dapat maunawaan ng mga nanonood sa video mo na boses mo yung naririnig nila. Obviously galing ano eh, galing speaker men eh. Yung medyo may pagkakulob na boses. Sorry, hindi ako sold out doon. Ito yung paniniwala na sa mundong ito, minsan nakakatagpo tayo ng mga tao na kamukhang-kamukha natin. Kapag nakakita ka ng doppelganger, meron tong masamang pangitaing. Ang di umano doppelganger ni Michael, minsan na nga rin daw nagpakita sa kanyang may isa pa. opisina. Pag may kumakausap sa akin, uy, gaganyan talaga ako. Tinawag niya daw po ako, kulang na lang sa pakinga ko, kung hindi ko daw kapinansin. Naka-Fred Perry si Kuya oh. Hindi, ito mo ha. Yung kaopisina niya na nakakita din sa kanya, kwento lang yun eh. May in-interview kaya dito na kaopisina niya. 'Di ba? Maraming butas doon sa ano ni Kuya. Sabi ko, rest day ko, ano ka? Wala ko dyan sa office. May nag-message din, huy, nakita kita, nag-drive ka ng white car. Anong white car? Wala akong white car. Pero ang hindi Sino yung ano, yung mga nagsasabi nun? Dapat ini-interview din nila. 'Di ba? Kwento lang yun eh. kaya ni Michael. Nung ang kanya raw doppelganger, kanya na mismo nakaharap. Totoo ha. At Ito yung isang pinakamalupit na video footage ng doppelganger niya daw. Na-videohan niya eh. nakuhanan pa niya ng video. Ito ha. Ayusin uli natin yung video ni Kuya. Alisin natin. I-disable ko uli yung chipmunk's voice. Ano po doy? Biglang ano eh, nag-transition yung ano eh, from front camera biglang humarap na. Ulitin natin ha. Tsaka yung start nung video niya mismo nakaharap. Tama, ito na agad yung start ng video niya eh. Parang ang nangyari out of nowhere biglang may narinig siyang kumatok, 'di ba? Para sa akin, kung tunay na nangyayari 'yon, narinig ko muna yung katok saka ko i-video. Kumbaga halfway na dapat yung kababalaghan na nangyayari bago mo ma-i-video. Kasi parang anong nangyari, saktong nag-video ka sabay kakatok. Naigigets nyo ba ibig ko sabihin? Parang planado niya yung pagkatok. Or, di ba, i-analyze natin yung video. At nakuhanan pa niya ng video. Di ba parang normal lang ang tingin niya tapos bigla may kumatok, bigla siyang gumanon. Di ba? For me, walang credibility to eh. Parang inumpisahan niya talaga na may kumakatok na. I mean, inumpisahan niya yung video na walang kumakatok tapos bigla may kumatok na. Parang napaka-convenient na nagbi-video ka sa sarili mo saka biglang mangyayari yung paranormal, di ba? Ano po doy? Ito
dito makikita daw yung doppelganger niya eh. Ilang gabi nang palaisipan. I-forward natin ng konti. Diba? Makikita nyo yung doppelganger niya. I'm so sorry kung ginaganito ko kasi i-risk ng copyright strike to. Alam mo naman GMA, gusto lang nila sa kanila lang yung video nila. Ayaw nilang gamitin ng ibang content creator. Ganun talaga. Malakas talaga, parang katok talaga ng tao na. Ganun talaga yung sound. Pero kapag binubuksan niya, Medyo may halong takot na po kasi wala na po talagang nakikitang tao po sa labas eh. hanggang nito lang Lunes, alas 3 ng madaling araw. May narinig po ako na parang may kumakatok. I was thinking it was just one of my cats and then I opened it. Come to my surprise, wala pong pusa doon. Bumalik po ako sa home office ko. Pero wala pang 2 minuto. It was 3 o'clock in the morning, so it's really impossible isa to sa mga bata na nagpa-prank. So that's when I figured na mag-record na lang ako ng video. So tingnan natin. Ito, ang Okay, switch na naman natin uli. Hirap eh, no? Kailangan ayusin muna bago ano. Sige, i-play natin ha. GMA kasi dapat hindi na kayo Nakuhanan ng kanyang kamera. O, diba? May kumakatok doon. Mula sa kanilang bintana. Ako, ang take ko dito, men, the moment na may kumakatok, dapat sinugod mo na yan eh. Hoy, sino ka? Sino ka bang nanluloko sa akin? Kasi ang unang i-assume mo dyan, hindi mo i-assume na paranormal yan. Since may nakita kang isang tao dyan na kumakatok, ang instinct mo dyan, puntahan na agad. Ano bang problema mo? Diba? Pero ito, quiet lang siya eh. Parang tinatapos niya yung video, men eh. Kuhanan niya ang tila hugis tao na panay ang pagkatok. Aninag ko po na Diba? Men, I don't know kayo, ano bang tingin nyo doon? For me ha, parang kabulshitan to para sa akin. hanggang ang kumakatok. Lumingon na raw. Lumingon na sa kanya. Ang sa akin lang naman, dapat sinugod mo na yan eh. Or kinakausap mo yan. Sino po sila? 'Di ba? Instinct natin 'yon bilang tao. Halimbawa, may nakita mo na nga na kumakatok. Tsaka napaka-convenient ang dilim, hindi mo man lang inilawan or something. Or kung hindi mo makita yung mukha, talagang inaninag mo, nilapitan mo dapat yan eh. zoom in ko na po siya. Doon po ako natakot kasi naaninag ko po yung dito niya. Kalbo po talaga siya. May bigote. Hindi pa. Ang tanong naman, ganito. O kung hindi siya yan, 'di ba? Kung hindi siya yan, yung I mean kung siya yan, sino yung nagvi-video? 'Di ba? Yun ang tanong eh. O bungo, paano mo i-explain yun? Ito, panoorin natin. Talaga ako nagkakamali. Mukha ko po talaga. Ito explain niya. Oh, may kasama siya sa bahay eh. May partner siya. Ito yung partner niya, men, oh. Saan ba yun? Ayan, oh, may partner siya. May kasama siya sa bahay, men. Kita ko yung video. Iba na to. Parang... Diba? Dalawa sila doon sa bahay eh. Sa gabi na wala may nakita. Wala ganyan, naglakaw-lakaw at ganyan na. Mga kapitbahay niya, wala rin daw makita. Para bigyang linaw. Si Ed Kalawag naman. Doppelganger ni Michael. Tsaka ito nga pala. Wait lang ha. Kumatok na. Natapos na yung video. After nun, naikwento ba kung ano nangyari? Kung paano nawala? Nawala ba yon yung kumakatok na yon? Or na ano lang yung video, natapos lang ng ganun? Hindi ba sila nag-imbestiga na binuksan nila yung pinto? Ang daming plot hole, men eh. Di ba sa normal na pagkakataon, nakita mo na, kitang-kita mo na videohan mo pa, may tao na nga eh. Hindi mo pa ba lalapitan yon? Hindi mo ba kakausapin yon? Or makikita mo ba natatakbo palayo yon? Di ba, hindi natin malaman after nun ano po ba yung nangyari. Hindi na alam.
'Di ba? Basta 'yun lang, nagpalabas lang ng video, vinidyo lang, 'di ba? Kung mapapanood mo man ako, sir, gusto ko malaman after nung nakuhanan mo di umano yung doppelganger mo na lumingon sa'yo, after nung video na 'yon, ano na nangyari? Tinangka mo ba lapitan? Hinayaan mo lang? Ikaw ay na-shock kaya hindi ka makapagsalita do sa video? 'Di ba? Hindi mo man lang binuksan yung pintuan para i-make sure na talagang tao 'yon? Or kahit do sa bintana man lang nilapitan mo at kinausap mo? Malabo talaga eh. Sa kanyang pintuan, ang paranormal researcher. Oo, ito nga, si Ed Kalawag nga, nakikita na yung video. Ay, hello po. Hello po, sir. Susunod, Boss? Speaker to eh. ang nakuhanan ni Michael na di mano gumagaya sa kanyang pananalita at kumakatok sa kanilang pintuan. Doppelganger nga ba niya talaga? Parang may sumalubong sa akin, ang bigat. Max. Ano ang pakay nito sa kanya? Kung ano man yung nandito ay natawag. Si Ed Kalwag mag-iimbestiga na. May humihila sa akin. Huwag mo akong bitawan, kuya. Ayaw mo na po. Sandali, kuya. Ayaw mo na po eh. Babalik kita. Ayaw mo na po, kuya. Susunod na! Talang ni Michael. Yes. Boss? Ikaw na, boss? Skip natin to ha. Doon tayo sa may opinion ng mga skeptics. Kasi usually nag-i-interview sila ng mga skeptics eh. Kung ano yung opinion nila doon sa video. 'Di ba? Kung gusto niyo panoorin to, available naman to sa channel ng GMA sa YouTube. Parang nadadramahan lang talaga ako dito. Doon sa mga paiyak-iyak na gano'n. Tingnan natin. Supposed to be, dapat na iligtas niya. Kaya ka kinakatok. Gusto niya pumasok dito para i-confront ka. Nakita ko po sa ulat eh. Salamat. Pero kung ang batikang direktor na si Direk Mark Mayley ang tatanungin, sa unang tingin, kinilabutan ako. Pero nung ulit-ulit kong pinapanood at pinapakinggan, may mga inconsistencies. Di ba? Video na ito ay isang setup. Ginawa siya na may halong technique or editing effect. Tapos, nung nire-review ko yung lighting nung Kisame, selfie mode, biglang, bakit nakatutok sa Kisame yung camera uli? Hindi naman siya nag-iiba ng angulo. Ikaw na, boss? Ano ibig sabihin ni director doon? Kisame, selfie mode, biglang, bakit nakatutok sa Kisame yung camera uli? Hindi naman siya nag-iiba ng angulo. Oo, tama. Nagets ko yon. Parang yung continuous shot dapat consistent eh, no? Halimbawa, ganito yung pagkaka-video ko, di ba? Ito yung bulok kong cellphone. Sorry kung gustong may bumili ng iPhone sa akin. Di ba? Ito yung ganitong pagkaka-video niya. Supposed to be, pag ganyan ang video mo, nakatutok kasi sa Kisame Min eh. Ulitin natin yung video niya ha. Nagigets ko yung punto ni Mark Mayley. Ulitin natin ha. Huwag niyo naman kasi ako i-strike-in GMA. Hirap na ako sa kaka-edit ng play natin. ang batikang direktor na si Direk Mark Mayley ang tatanungin. Sa unang tingin, kinilabutan ako. Pero nung ulit-ulit kong pinapanood at pinapakinggan, may mga inconsistencies. Video na ito ay isang setup. Ginawa siya na may halong technique or editing effect. Tapos, nung nire-review ko yung lighting nung Kisame. Oh, ito ha. Ganyan ang itsura niya yung unang part ng video bago niya buksan yung yung pinto eh. So dahil ganyan ang itsura niya, nakikita yung Kisame, ibig sabihin yung angulo ng camera niya nakaganyan. Ganyan yung angulo ng camera niya.
nakababa. So pag ni-reverse mo yan, dapat, di ba, yung front camera dito nakaturo dahil nakikita mo yung kisame sa taas Pag ni-reverse mo dapat yan, yung main camera niyan, sahig dapat ang makukuha niyan. Pero ito kasi yung nangyari Selfie mode. O pag switch niya, nasa taas na nakatutok yung camera. Pag switch niya na selfie, biglang gumanon yung angulo ng camera. Nagigets nyo na? Hindi mo pwedeng gawin ng split seconds yun Kasi may mga cellphone kasi na pag nagbi-video ka, pwedeng mag-switch ka ng camera mo. Halimbawa, front view, nagbi-video ako ng front view, may pipindutin ako switch, main camera yung gagana. So dahil ganun yung angulo, nakikita mo kasi paano bang gagawin ko? Anyway, magigets nyo naman ibig sabihin. Kasi nga, di ba, kung nakaganyan, nakaturo sa akin yung lens ng camera, makikita nyo yung kisame ko sa taas. Then, nung nag-switch siya ng angle ng camera, yung main camera na, dapat, yung camera na to nakatutok sa sahig. Kasi nga, nasa taas yung front camera Nagigets nyo? Nung sinwitch niya, gumanon bigla yung camera. Ibig sabihin, hindi continuous yung shot na to. Hindi continuous, parang iba yung pag-film na ganon, sabay pag-switch niya, ibang angulo na yung kita. Tingnan nyo tama yung sinasabi ni director. Diba? So anong nangyari, kung nag-switch man yun, pumunta na siya sa labas, yung partner niya na yung nagbi-video. Tapos, yung nire-review ko yung lighting nung kisame. Diba ganyan, nakikita, biglang nag-switch siya, biglang... bakit nakatutok sa kisame yung nakatutok na sa... Hindi naman siya nag-iiba ng angulo. Yes. Ito na, boss? Kasi ito naman yung isa. Parang meron lang tao sa loob ng banyo. Nagsasagutan sila. Kasi pa nanggaling sa banyo, nag-e-echo ang voice. Sa mga... Hindi, ako para sa akin, speaker yun He tried his best na i-simulate na sariling boses niyan. Nakikita niyo naman dito may speaker siya Diba? Nung time ba na ito yung cabinet Ito yung cabinet, nakikita niyo ba yung cabinet? Tingnan nga natin yung shot nung hindi nakikita yung speaker Ito na, boss? Parang meron lang tao sa loob ng banyo. Nagsasagutan sila. Kasi pa nanggaling sa banyo, nag-e-echo ang voice. Sa mga... Diba? Andun yung speaker. Ewan ko tinatry ko baka mamaya nakuhanan, hindi pala nakuhanan tong speaker na to. Diba? Ano lang talaga, may mga inconsistency nga. Tama yung director. Ko-comment ng edited na po yun and it was staged. Kung kayo naguguluhan, ako rin naguguluhan. It's not easy po. Doppelganger man nung nag-good time, huwag mo po kaming saktan, lalo na ang family ko. Lalo na ang partner ko. Because I wouldn't know what to do if something would happen to them. Ang ating isipan. Anyway, anong tingin nyo doon? Kasi nung unang napanood ko to, may mali talaga Nung unang nakita ko, hindi ko ma-identify kung ano yung mali, pero ramdam ko may mali doon sa video. Diba? Kayo, paki-comment na lang po sa baba ano yung comment nyo tungkol dito. Maraming salamat po. Bye-bye. Ito na ang oras para lumaban.